Ang LDL po is light density lipoprotein, yung HDL po is high density lipoprotein. Itong LDL, ang tawag po nila dito is bad cholesterol, ang HDL, ang tawag nila is good cholesterol. Ganito po yun eh. Pag yung katawan nyo po ay kulang sa tubig, ang atay po natin ay magpuproduce ng cholesterol. Kasi ang role ng cholesterol po, siya po yung waterproofing substance ng ating katawan. Actually, yung ating cell membrane, ito po yung nako-cover ng cell, it is made up of cholesterol. Para yung laman na tubig ng cell ay hindi makakalabas. Kasi kung wala po yun, ma-dehydrate po yung ating cells. So, the less water na meron sa inyong cell, lalong kakapal yung deposition ng cholesterol po dyan para ma-conserve niya yung natitirang tubig. Okay? Ngayon, usually itong LDL at HDL ay din-discuss sa pagbabara ng ugat, yung artery. Kung kulang po kayo sa tubig, lalapot ang inyong dugo, di ba? At ang resistance ng flow ng dugo pag malapot ay mas mataas. And at the average, ang dugo po ay dumadaloy sa isang point ng ating ugat between 60 to 80 times per minute. So, subukan nyo pong i-imagine lang, kung malapot at dun dadaan ng ganyang kabilis, maaaring masusugatan yung lining ng ugat. So, what happens? Ang atay po gagawa ng cholesterol, tatapalan niya po yan para hindi magiging manipis yung lining ng wall. Ngayon, itong nakadeposit na cholesterol, ito po yung LDL. Ngayon, kung tatapalan ng cholesterol po ay mantika. So, kung dyan dadaloy yung dugo, mas mapapadali ho yung function ng puso. Kasi pag malapot ang dugo, mas mahirapan yung puso magbomba. Pero kung yung dadaanan ng malapot na dugo ay dun sa mas madulas na part, ang sanhi ng pagkadulas ay yung pagdeposit ng cholesterol, magiging mas magaan po yung function ng heart. So yung pagdideposit ng cholesterol po dyan ay hindi naman nakakasama. Nakakabuti po yan. Kaya lang, habang kayo po ay hindi uminom ng mas maraming tubig at palapot ang dugo, kakapalan yung pagdeposit ng cholesterol po dyan. Bakit po? Kasi habang lumalapot at mataas ang pressure, maaring sumabog yung ugat. Diba? So, the thicker yung cholesterol will prevent yung artery from rupture. To the event na maaring bumara po yan. Ngayon, kung natutubigan at hindi na kailangan proteksyonan yung cholesterol ay yung ugat, aalis niyo yung cholesterol. Ito po yung high density na. Babalik na naman po sa liver for further and future use. So, wag ko kayong matakot sa cholesterol. Actually, yung utak po natin is 60% cholesterol. So, ako, I do not believe na merong good and merong bad. Ang naniwala is yung role na is it useful na pamprotection o kailangan ibalik dun sa atay for future use. Okay? So, ang katapat lang po niyan is more water. Kaya lagi kong ine-educate yung mga tao dito sa program, wala kayong ibang dapat iinumin kundi tubig lang. And with that, mananatiling laging healthy ang ating katawan. And you don't have to worry about cholesterol kasi ang tubig sa mantika, never po sila pwede magsama. So kung gusto niyong ibaba yung amount of cholesterol naturally, mas maraming tubig lang po ang kailangan ninyo. Hindi po gamot.